Mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay isa na namang bagong araw na ibinigay ng Panginoon at ako ay nagagalak na makasama kayo upang magsimula ng araw sa presensya ng Diyos. Bago tayo manalangin, hayaan muna natin na salitain ng Diyos ang Kanyang salita sa ating mga puso. Sa Awit chapter 37, talata 4 at 5, ay nakasulat, "Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at siya ang gagawa." Kapag unang narinig natin ito, maaaring isipin ng iba na kapag minahal natin ang Diyos, ibibigay niya lahat ng gusto natin. Parang simpleng formula lang na kung mahal ko siya, ibibigay niya ang anumang hinihiling ko. Pero hindi iyon ang tunay na kahulugan. Ang talatang ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng nais natin, kundi ito ay paanyaya tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Kapag natututo tayong magpakaligaya sa Panginoon, nagbabago ang ating mga puso. Unti-unti, ang ating mga nais ay nagiging kapareho ng nais ng Diyos. Hindi na tayo nauuhaw sa mga pangako ng mundo, kundi nagsisimula tayong maghangad ng mga bagay na mahalaga sa Kanya. Ang magpakaligaya sa Panginoon ay ang makahanap ng pinakamalalim na kagalakan sa mismong kung sino siya. Ang gumising tuwing umaga at sabihin, "Panginoon, higit sa lahat, Ikaw ang nais ko. Ang iyong presensya ang aking kapayapaan. Ang iyong kalooban ang aking direksyon. Ang iyong pag-ibig ang aking gantimpala." Kapag natutunan mong makita ang Diyos hindi lang bilang paraan para makuha ang gusto mo, kundi bilang mismong kayamanan, may nangyayaring pagbabago sa loob mo. Hindi mo nahabol ang mga pagpapala, kundi ang mismong tagapagpala. Hindi mo na lamang ipinagdarasal ang ginhawa kundi ang tapang. Hindi na ang tanong mo ay paano ba ako makakakuha ng higit mula sa Diyos, kundi paano ba ako makapagbibigay pa ng mas marami sa Kanya. At kapag iyon na ang posisyon ng puso mo, nagsisimulang tumugma ang iyong mga nais sa nais ng Diyos. Magkakaroon ka ng malasakit sa mga nawawala. Mapapansin mo ang mga sugatang puso. Hihilingin mo na ang iyong buhay ay magkaroon ng kabuluhan na higit pa sa tagumpay at kasikatan. Gugustuhin mong maging sisidlan ng presensya ng Diyos. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay buhay sa iyo, hindi na sarili mong pangarap ang inuuna mo. Magsisimula kang magtanong, "Panginoon, ano ba ang pangarap mo para sa aking buhay? Panginoon, wasakin mo ang puso ko para sa mga bagay na sumasakit din sa puso mo." At doon nangyayari ang pagbabago. Kapag ibinigay ng Diyos ang nais ng puso mo, iyon ay dahil ang iyong nais ay nakaangkla na sa Kanya. Ang makadiyos na hangarin ay hindi tungkol sa pansariling pakinabang, kundi tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ay gusto mong mapalugod ang Ama. Higit pa sa kaginhawahan, nais mong magtagumpay laban sa kasalanan. Higit pa sa kontrol, nais mong magkaroon ng pagkakaisa ang iyong pamilya. Higit pa sa sariling ambisyon, nais mong maglingkod at magbigay. At hindi kailanman tinatanggihan ng Diyos ang mga panalangin na ganoon dahil iyon ay sumasalamin sa Kanyang sariling puso. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5, talata 6, "Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin." Hindi ito panandali ang kaligayahan. Hindi ito kasiyahang nawawala kapag dumaan ang araw ng sweldo o matapos ang isang handaan. Ito ay kagalakan na nakatanim sa kaluluwa. Kapag nauuhaw ka sa kabanalan, kapag nagugutom ka sa katuwiran, may pangakong hindi ka mauuwi sa wala. Bubusugin ka ng Diyos ng kapayapaan, ng karunungan, ng kagalakan
at kaliwanagan na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang agawin ni Numan. Sabi rin sa Jeremiah chapter 29 talata 13, "Hahanapin ninyo ako at ako ay inyong masusumpungan kung hahanapin ninyo ako ng buong puso." Hindi ito posibilidad kundi pangako. Kung buong puso mong hahanapin ang Diyos, tiyak mong masusumpungan siya. Hindi siya nagtatago. Nais niyang makilala siya, ngunit nagbubunyag siya sa mga pusong taos na naghahanap sa Kanya. Mga kapatid, maraming iniaalok ang mundo pero wala ni isa ang may kasiguraduhan. Maaari mong habulin ang kayamanan pero mauuwi ka pa ring salat. Maaari mong habulin ang kagandahan pero baka manatili ka pa ring insecure. Maaari mong habulin ang mga tao pero baka ramdam mo pa rin ang pag-iisa. Ngunit kapag ang Diyos ang hinabol mo, hinding-hindi ka mauubusan. Hindi laging ibibigay ang gusto mo, pero ibibigay palagi ang tunay mong kailangan. Kaya nga sa Awit chapter 27 talata 4, sinabi ni David, "Isang bagay ang aking hiningi sa Panginoon, at ito lamang ang aking hahanapin, ang ako ay makatira sa bahay ng Panginoon habang ako ay nabubuhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at tumulog sa Kanyang templo." Isipin mo ito, kung may isa ka lang pwedeng hilingin sa Diyos, ano iyon? Tagumpay ba, pagpapagaling, relasyon, o pagbabago ng sitwasyon? Para kay David, simple lang, gusto lang niyang mapalapit sa Diyos. Hindi siya humingi ng kayamanan, kapangyarihan, o kahit proteksyon. Hiningi niya ang presensya ng Diyos at makita ang Kanyang kagandahan. Kapag ang presensya ng Diyos ang inuuna mo, lahat ng iba ay nahuhulog sa tamang lugar. Kapag hinanap muna natin ang Kanyang kaharian, lahat ng ating pangangailangan ay idinadagdag sa atin. Kaya mga kapatid, huwag kayong mainggit sa mga taong tila mas matagumpay o mas masaya ngunit wala ang Diyos. Sabi sa Kawikaan chapter 23 talata 17, "Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan, kundi manatili ka sa pagkatakot sa Panginoon buong araw." Maaaring parang maganda ang landas nila ngayon, pero iyon ay patungo sa walang saysay. Pumili tayo ng mas makipot na daan kahit mahirap, basta kasama si Kristo. Kaya hinihikayat ko kayo, huwag lang basta humiling ng mga bagay. Hilingin ninyo na baguhin ng Diyos ang inyong mga nais. Sabihin ninyo, "Panginoon, linisin mo ang aking mga hangarin. Baguhin mo ang laman ng aking puso. Gawin mong nasusunog ang aking damdamin para sa mga bagay na walang hanggan." Ngayon mga kapatid, tayo ay manalangin. Panginoong Hesus, walang anumang bagay dito sa mundo ang may halaga kung wala ka. Walang saysay ang lahat ng tagumpay kung wala ka sa gitna nito. Sabi sa Awit chapter 73 talata 25, "Sino pa ba ang mayroon ako sa langit kundi ikaw, at wala na akong nais sa lupa kundi ikaw, O Diyos." Nawa ito ang maging sigaw ng puso ko, hindi lang salita, kundi pamumuhay. Lahat ng ambisyon ko, lahat ng nais ko, lahat ng pangarap ko ay yumuko nawa sa iyong kalooban. Ama, kapag iniisip ko ang kawalang hanggan, kapag naaalala ko na ang buhay na ito ay parang hininga lamang, biglang nawawala ng halaga ang mga makamundong bagay. Anong silbi ng tagumpay kung wala ang kaligtasan? Anong saysay ng kaginhawahan kung wala ang iyong presensya? Ano ang halaga ng punong bank account kung hungkag ang puso? Turuan mo akong magnasa ng langit, itaas mo ang aking paningin. Ituro mo sa akin kung paano mag-ipon ng mga kayamanang hindi nananakaw ng kalawang o ng magnanakaw. Panginoon Hesus, Ikaw ang aking kayamanan, Ikaw ang aking gantimpala, Ikaw ang pinakamahalagang yaman. Nais kong ang buong buhay ko
ay umiikot lamang sa iyo. Itutok mo ang aking mga mata sa iyong kagandahan at katotohanan. Gawin mo na ang pinakadakila kong layunin ay sundan ka, ang pinakamalalim kong ambisyon ay kalugdan ka, at ang pinakamasarap kong kagalakan ay lumakad malapit sa iyo. Baguhin mo ang aking pag-iisip, linisin mo ang aking puso. Punitin mo ang mga kasinungalingang pinaniwalaan ko tungkol sa halaga ng buhay. Turuan mo akong ibigin ang mga bagay na iniibig mo at kamuhian ang mga bagay na kinamumuhian mo. Turuan mo akong magnasa ng kabanalan higit sa kasikatan. Turuan mo akong magnasa ng katapatan higit sa ginhawa. Turuan mo akong mamuhay para sa iyong kaluwalhatian higit sa sariling kapakanan. Espiritu Santo, kumilos ka sa akin. Hinihingi ko na tanggalin mo ang mga bahagi ng puso kong mas gusto ang mundo kaysa ang salita. Iligtas mo ako sa pagiging maligamgam. Gawin mo akong ganap na nakasuko sa iyo. Tulungan mo akong masabi tulad ni Jesus sa hardin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Maraming salamat, Panginoon, dahil iniligtas mo ako. Ako noon ay nawawala, pero natagpuan mo. Ako ay bulag, pero binigyan mo ako ng paningin. Ako ay patay sa kasalanan, pero binigyan mo ako ng buhay. Paano ko hindi mamahalin ang isang Diyos na tulad mo? Buhayin mo ang apoy ng pag-ibig sa puso ko na wala ng kasalanang makapagbibigay ng kasiyahan. Espiritu Santo, pumasok ka sa bawat sulok ng aking puso. Sirain mo ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na tinatago ko. Alisin mo ang bawat tanikala ng kasalanan. Palitan mo ang bawat makasariling hangarin ng pusong handang maglingkod. Bigyan mo ako ng tapang upang tumayo para sa katotohanan, magmahal sa mga nawawala at ipahayag ang pangalan ni Jesus ng walang hiya. At Panginoon, tulungan mo akong huwag mainggit sa mga humahabol ng pansamantalang bagay. Ang kanilang kasiyahan ay panandalian lamang. Pero ikaw, Jesus, ang tanging bukal ng walang hanggang kagalakan. Wala nang hihigit pa sa kapayapaan ng pagkilala sa iyo. Kaya baguhin mo ang aking mga nais, gawin mong nais ko ang nais mo, at gawin mong pinakamalalim kong hangarin ang kalugdan ka. Salamat, Panginoon, sa pakikinig sa panalangin na ito. Lahat ng ito ay itinataas ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat mo sa comments ang salitang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Idinadalangin ko na ang bawat pagpapalang nabanggit sa panalangin ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung may espesyal kang panalangin, huwag kang mahihiyang ilagay sa comments dahil ikalulugod naming ipanalangin ka. At bago tayo magtapos, hinihiling ko rin sa inyo kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng ganitong mga panalangin at salita ng pag-asa, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay laging sumainyo.